Magandang araw mga katunay na balita. Ako ang inyong lingkod, #WalkWithLan. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mainit na isyong bumubulabog dyan sa Davao at sa buong bansa. Ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binabantayan ng kanyang mga taga-suporta dahil sa umano'y posibleng raid ng mga otoridad. Pero ano nga ba ang totoong kwento sa likod nito? Halina't alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga ulat gamit ang ating matalas na lente at pagsusuri sa katwiran. Para sa mga bago nating kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga ganitong mainit na talakayan, no? Ang layunin natin dito ay magbigay liwanag, magbigay impormasyon, at magbigay ng katotohanan. Walang halong chismis, puro sentido komon at lohika. Mga kababayan, ngayong araw na ito, Mayo 1, 2025, nagkagulo sa Davao City. Mabilis na nagtibo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang tahanan matapos kumalat ang balita tungkol sa umano'y gagawing raid ng mga otoridad. Ayon sa mga ulat, may 30 operatiba ng CIDG at 90 members ng PNP SAF ang na-deploy sa lugar. Pero teka muna, raid sa bahay ng isang dating Pangulo. Hindi ba't parang eksena ito sa isang teleserye? Ngunit, bago tayo magmalaki ng konklusyon, suriin natin ang mga detalye. Ano ang batayan ng mga ulat na ito? Sino ang nagpakalat ng impormasyon? At bakit ngayon pa, sa panahon ng mainit ang politika at maraming usapin ang kinakaharap ng administrasyon? Ang mga tanong na ito ang gagabay sa atin sa ating malalim na pagsusuri ngayon. Sa puntong ito, mga kaibigan, kung napapaisip ka na, i-post mo muna yung video, i-share sa mga kaibigan mo at sabihin, uy, panoorin natin ito. Kailangan natin ng katotohanan at huwag kalimutan, subscribe na rin para parang lagi kang updated. Ang kasaysayan ng kontrobersiya. Kung iisipin natin, hindi ito ang unang pagkakataon na napunta sa balita ang mga ganitong insidente. Noong March 2025, may mga ulat na rin tungkol sa posibleng raid sa tahanan ng pamilya Duterte. Volunteer lawyers at barangay captains ang nagtipon noon para bantayan ang bahay. Parang deja vu, di ba? Pero bakit pa ulit-ulit ang ganitong balita? Ang sagot, mga kababayan, ay nasa konteksto ng politika. Si Duterte, kahit wala na sa Malacanang, ay nananatiling malakas ang impluensya, lalo na sa Mindanao. Ang kanyang mga pahayag laban sa ilang pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ay nagdulot ng tensyon. Kaya naman, ang bawat galaw ay may kinalaman sa kanya ay agad napapansin at nadadagdagan ng kulay. Pero teka ha, hindi natin dapat kalimutan, ang mga ulat tungkol sa raid ay hindi pa kumpirmado ng mga otoridad. Kaya't mahalaga ang ating kritikal na pag-iisip dito. Ano ang motibo sa likod ng mga balitang ito? Propaganda ba o may mas malalim na plano? Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit umiikot ang balitang ito. Una, tignan natin ang timing. Bakit ngayon pa, sa gitna ng mga isyong pampolitika tulad ng mga charter change debates, no? Yung mga upcoming elections, ang pag-deploy ng malaking bilang ng pulis sa Davao ay hindi basta-basta. Ito ay malaking galaw na nangangailangan ng malaking dahilan. Pero wala pa tayong nakikitang opisyal na pahayag mula sa PNP o CIDG. Pangalawa, sino ang nagpapakalat ng balita? Ayon sa mga post sa X, ang impormasyon ay nagmula sa mga hindi pa beripikadong source. Halimbawa, may isang post na nagsabing 30 CIDG operatives at 90 staff ang na-deploy. Pero wala pa konkretong ebidensya na sumusuporta rito. Kaya dapat tayong maging maingat. Ang social media ay isang makapangyarihang tool, pero madalas din itong nagiging daan sa maling impormasyon. Pangatlo,
Ano ang sinasabi ng mga taga-suporta ni Duterte? Sila'y nagtipon hindi dahil may nakitang actual na raid, kundi dahil sa balita ng raid. Ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon, pero nagpapakita rin ito ng tensyon sa pagitan ng mga institusyon ng gobyerno at ng mga loyalista ni Duterte. Sa puntong ito, mga kaibigan, kung agree ka sa ating pagsusuri, i-like mo na yung video at i-comment ang katotohanan ang kailangan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click na yan para lagi kang may impormasyon na maaasahan. Mga kababayan, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bahay o isang raid. Ito ay tungkol sa mas malaking laban ng kapangyarihan, impluensya at katotohanan. Sa panahon ng social media, ang impormasyon ay mabilis kumalat, pero madalas ang katotohanan ang nahuhuli. Kaya't ang hamon sa atin, maging mapanuri, maging maingat, at maging matalino sa pagkilatis ng mga balita. Tignan natin ang mas malaking larawan. Ang insidenteng ito ay ang malalim na pagkakahati ng lipunan. Sa isang banda, may mga naniniwala na ang gobyerno ay gumagawa lamang ng kanyang trabaho. Sa kabilang banda, may mga nakikita rito ng politikal na motibo. Sino ang tama? Marahil ang sagot ay nasa gitna. Ngunit kailangan natin ng mas maraming impormasyon upang malaman ito. Sa pagtatapos ng ating talakayan, mga kababayan, isang bagay ang malinaw. Ang katotohanan ay hindi natin makukuha sa isang iglap. Kailangan natin ng sipag, talino at dedikasyon upang maunawaan ang mga pangyayari. Kaya ang panawagan ko sa inyo, manatiling mapanuri, manatiling mulat, at manatiling aktibo sa paghihintay ng katotohanan. Kung nakatulong sa iyo ang talakayang ito, i-share mo na sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at sabihin, panoorin natin ito. Kailangan natin ng impormasyon at huwag kalimutan, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at i-ring ang bell para lagi kang updated sa mga susunod nating pagsusuri. Ako si #WalkWithLan, nagpapaalam muna pero hindi magpapahinga sa paghihintay ng katotohanan. Hanggang sa muli mga katunay na balita, salamat at magandang araw sa inyong lahat.